Mga pinakamalalaking airline sa buong mundo. Pilipino ang kapitan. Sa listahang ito, ang salitang pinakamalaki binase natin sa projected 2026 available seat miles or ASM na tinatawag. Ang kabuuang bilang ng available seats na minultiply sa distansyang maaaring liparin ng mga ito. Kaya, ibig sabihin, hindi lang dami ng eroplano ang tinitingnan, kundi pati laki at haba ng network. Mr. D. Number 15, British Airways. Ang flag carrier ng UK. May projected na humigit kumulang 64.5 billion available seat miles para sa 2026. Ang British Airways ay may fleet na nasa paligid ng 300 aircrafts, kabilang ang Airbus A320 family para sa mga short-haul flights at malalaking Boeing 777. Noong 2024, tinatayang nasa 46 million passengers ang bumabiyahe sa mga flight ng British Airways. Hindi direktang pag-aari ng gobyernong airline. Ito ay bahagi ng International Airlines Group or IAG na siya ring parent company ng Iberia, Aer Lingus, Vueling at Level. Isa sa pinaka malaking lakas ng British Airways, ang London Heathrow hub nito dahil limitado at napakamahal ng airport slot sa Heathrow. Ang bawat landing at take-off schedule roon ay parang mahalagang real estate. Malakas din ang British Airways sa transatlantic market, lalo na sa mga rutang nagdurugtong ng London at United States. At para sa aviation history fans, ang British Airways ay dating isa sa dalawang airlines na regular na lumilipad ng supersonic na Concorde na kayang tumawid mula London patungo New York nang walang pangat-3 oras. Number 14, Air Canada. Ang pinakamalaking airline ng Canada na may projected na humigit kumulang 67.4 billion available seat miles. Kasama ang mainline operations at Air Canada Rogue. Meron itong mahigit 250 aircrafts habang may karagdagang regional planes na lumilipad sa ilalim ng Air Canada Express. Sa isang normal na taon, nakakapagsilbi ang Air Canada sa humigit kumulang 47 million passengers. Dahil napakalawak ng Canada, mahalaga ang domestic network nito sa pag-uugnay ng mga lungsod na maaaring magkakalayo ng libo-libong kilometro. Ito ay isang publicly traded company at hindi na direktang pag-aari ng Canadian government. Dati itong government-owned airline, ngunit isinailalim sa privatization noong 1980. Kakaiba rin ang lokasyon ng Canada para sa international aviation. Dahil malapit ito sa Arctic routes, maaaring gamitin ng Air Canada ang mga hub gaya ng Toronto, Vancouver at Montreal para magdugtong ng North America sa Europe at Asia. Ang Vancouver halimbawa napakahalagang gateway papuntang Japan, South Korea, China at iba pang bahagi ng Asia Pacific. Number 13, Qatar Airways. Humigit kumulang 84.1 billion projected available seat miles. Maaring hindi kasing dami ng ibang airlines ang flights nito, ngunit karamihan sa operasyon ng Qatar Airways ay long haul. Noong March 2026, ang Qatar Airways Group ay may 249 passenger aircraft at 30 freighters. Kabilang dito ang Boeing 777 at Boeing 787. Sa fiscal year na 2024 to 2025, nakapagsaka ito ng record na humigit kumulang 43.1 million passengers sa isang taon. Ang airline ay state-owned at pagmamay-ari ng pamahalaan ng Qatar. Ang lihim sa laki nito ay ang Hamad International Airport sa Doha dahil nasa gitna ang Qatar ng Europe, Asia at Africa. Nagagamit ang Doha bilang transfer hub. Hindi rin basta airline lamang ang Qatar Airways Group. Kabilang dito ang cargo operations, airport services, Qatar, duty-free at iba pang aviation businesses.
Number 12, Alaska Airlines na may projected na humigit kumulang 86.9 billion available seat miles. Bagamat Alaska ang pangalan, napakalaki ng operasyon nito sa buong West Coast ng United States. Kabilang sa pangunahing hubs nito ang Seattle, Portland, Anchorage, San Francisco at Los Angeles. Ang Alaska Airlines brand nagpapatakbo ng mahigit 230 mainline aircraft. Karamihan Boeing 737. Ngunit lumaki pa ang parent company nitong Alaska Air Group matapos ang pagsasama nito sa Hawaiian Airlines. At dahil dito, lumawak ang access nito mula mainland United States patungong Hawaii at sa mga destinasyon sa Pacific. Sa isang buong taon, ang Alaska Air Group at mga kaugnay na operations nito ay nakakapagsilbi ng humigit kumulang 50 million passengers. Isa sa pinakamahalagang strength ng Alaska Airlines ay ang loyalty program nito at pagiging miyembro ng One World Alliance. At sa estado ng Alaska mismo, hindi lamang luho ang travel. Sa maraming malalayong komunidad na walang direktang highway connection, ang eroplano mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na transportasyon at supply chain. Number 11, Indigo. Ito'y isa sa pinakamabilis lumaking airline sa buong mundo. Ang Indigo ng India na may projected na mahigit 100.1 billion available seat miles. Noong 2024 to 2025, umabot sa mahigit kumulang 434 aircrafts ang fleet nito at nakapagsakay ito ng nasa 118 million passengers. Pagdating naman sa calendar year ng 2025, naiulat na lumampas na sa 123 million ang naging pasahero nito. Ang Indigo ay pinapatakbo ng publicly listed na Interglobe Aviation Limited. Isa itong low-cost carrier, kaya nakatuon ito sa mababang operating cost, mabilis na aircraft turnaround at mataas na aircraft utilization. Karamihan sa fleet nito ay Airbus A320 at A321 family. Mas nakakagulat pa ang order book nito. Ayon sa OAG at CH Aviation data, umaabot sa mahigit 900 aircrafts ang nasa order pipeline ng Indigo. Mas marami kesa sa aktibo nitong fleet. Number 10, Turkish Airlines na may projection na humahigit kumulang 107.8 billion available seat miles. Ito ang mga kaugnay na operations ay may fleet na papalapit o lumalampas sa 500 aircrafts. Depende kung isasama ang subsidiaries at cargo planes. Noong mga nakaraang taon, nakapagsakay ito ng humigit kumulang 85 million passengers. Publicly traded ang Turkish Airlines, ngunit ang pinakamalaking shareholder nito ay ang Turkiye Wealth Fund, kaya nananatiling malakas ang impluwensya ng estado. Ang pinakasikat nitong record ay hindi lamang fleet size. Ang Turkish Airlines ang airline na lumilipad sa pinakamaraming bansa sa mundo. Mahigit 120 na bansa. Ang Istanbul Airport ay dinisenyo upang magsilbing napakalaking connecting hub. Mula rito, maaring lumipad ang Turkish Airlines patungo sa maliliit na lungsod na hindi regular na pinupuntahan ng ibang global carriers. Number 9, China Eastern Airlines na may projection na mahigit 116.2 billion available seat miles. Ang mainline fleet nito ay nasa humigit kumulang 680 aircrafts. Ngunit mas marami pa kapag sinama ang subsidiaries gaya ng Shanghai Airlines at China United Airlines. Sa pinakahuling full-year operations, nakapagsilbi ang grupo sa mahigit 130 million passengers. Ang China Eastern ay kontrolado ng state-owned na China Eastern Air Holding Company. Ang pinakamahalagang hub nito ay ang Shanghai, partikular ang Shanghai Pudong para sa international flights at Shanghai Hongqiao para sa maraming domestic services.
Mahalaga ang China Eastern dahil ang Shanghai isa sa pinakamalaking business at financial center sa Asia. Bukod sa domestic network, malakas din ang koneksyon nito papuntang Japan, South Korea, Southeast Asia, Europe at North America. Number 8. Emirates. Isa sa pinakasikat at pinakamaranging airline sa mundo. May projection na halos 118 billion available seat miles. Meron lamang itong nasa 260 hanggang 270 aircrafts. Mas konti kaysa maraming nasa listahan. Ngunit halos lahat may malalaking wide-body planes. Boeing 777, Airbus A380 at Airbus A350. Dahil mababa ang lipad at malalaki ang aircraft, napakataas ng total seat distance capacity nito. Noong fiscal year na 2024 to 2025, nakapagsakay ang Emirates ng mahigit 53 million passengers. Ito ay pagmamay-ari ng Emirates Group na nasa ilalim ng Investment Corporation of Dubai, ang investment arm ng pamahalang Dubai. At narito ang ating proud Pinoy Aviation Connection. Si Captain Franklin Desiderio ay kilalang kauna-unahang Filipino captain ng Emirates Airbus A380. Dati siyang piloto ng airlines bago lumipat sa Emirates at kalaunay naging kapitan ng pinakamalaking passenger aircraft sa mundo. Patunay ito na ang husay ng Pilipinong piloto ay kayang umabot sa pinakamataas na antas ng international aviation. Number 7. Air China. Ang official flag carrier ng People's Republic of China na may projection na humigit kumulang 119.6 billion available seat miles. Ang airline na ito ay may humigit kumulang 530 aircrafts. Ngunit kapag sinama ang subsidiaries at controlled airlines, maaaring lumampas ng 900 aircraft. Ang kabuang grupo, nasa mahigit 150 million passengers ito kada taon. Ang parent company nito ay state-owned na China National Aviation Holding Corporation. May malaking shareholding din ang Air China sa Cathay Pacific, habang may investment naman ang Cathay Pacific sa Air China. Isang kakaibang cross-ownership Gaya ng ibang malalaking Chinese airlines, gumagamit na rin ito ng COMAC aircraft tulad ng C919 at C909. Sa ganitong paraan, hindi lamang customer ang Air China ng Airbus at Boeing, mahalaga rin itong bahagi ng pag-unlad ng sariling aircraft manufacturing industry ng China. Number 6. Ryanair. Ito'y may projection na 132.1 billion available seat miles. Noong 2025, mayroon itong 613 aircraft sa operating fleet. At noong fiscal year 2025 ulit, nakapagsakay ito ng record na 200.2 million passengers. Kaya naging unang European airline group na lumampas sa 200 million passengers sa loob ng isang taon lamang. Halos puro Boeing 737 ang fleet nito. Tinatawag ng Ryanair na game changer ang Boeing 737-8-200 dahil mas maraming pasahero ang kasya rito habang mas mababa ang fuel consumption kada upuan kumpara sa lumang aircrafts. Ang sikat din sa Ryanair ang paggamit ng secondary airports. Sa halip na laging pumunta sa pinakamahal at pinakamasikip na airport, gumagamit ito ng mas maliit at mas okay na paliparan. Number 5. Southwest Airlines na may projection na 136.4 billion available seat miles. Meron itong fleet na nasa paligid ng 800 aircraft at lahat ng ito ay kabilang sa Boeing 737 family. Nakapagsilbi ito sa humigit kumulang 140 million passengers sa isang taon. Publicly traded ang Southwest Airlines Company, kaya wala itong nag-iisang private owner. Ang ownership nito ay nahati sa institutional at individual shareholders.
Napakalaking advantage ng paggamit ng iisang aircraft family dito. Mas simple ang pilot training, maintenance at mga spare parts. Sa loob ng maraming dekada, nakilala rin ito sa open seating at free checked baggage policies. Ngunit na habang nagbabago ang kompetisyon at passenger preference, unti-unti ring binabago ng Southwest ang ilan sa mga tradisyong matagal ng bahagi ng brand nito. Number 4. China Southern Airlines. May projection na 151.6 billion available seat miles. May humigit kumulang 700 mainline aircraft, kaya ito ang pinakamalaking Chinese airline batay sa individual airline fleet. Kapag sinama ang subsidiaries at affiliated operations, mas malaki pa ang kabuuang network nito. Sa isang buong taon, nakakapagsilbi ito sa mahigit 160 million passengers. Ito'y kontrolado ng state-owned na China Southern Air Holding Company. Ang pinakamahalagang hub nito ay nasa Guangzhou Baiyun International Airport, habang malaki rin ang operations nito sa Beijing, Daxing. Dati itong operator ng Airbus A380, ngunit nag-retire na ito at naging Boeing 787 at Airbus A350. Kasabay nito, gumagamit na rin ang airline ng Chinese-built Comac C919 at C909 aircraft. Senyales na unti-unting nagiging mas mahalagang player ang China, hindi lamang sa airline, kundi pati sa paggawa ng mismong commercial airplanes. Number 3. American Airlines, na may projection na humigit kumulang 239.2 billion available seats. Pagsapit ng katapusan ng 2025, meron itong 1,013 mainline aircraft. May karagdagan pang 567 regional aircraft na lumipad sa ilalim ng American Eagle brand. Kapag sinama ang regional network, isa ito sa pinakamalaking airline systems na nabuo sa kasaysayan. Ang pinakahuling full year figures ay nasa mahigit 225 million passengers ang nahihatid ng American Airlines Group at ng regional partners nito. Ang Dallas-Fort Worth hub parang isang maliit na lungsod. Mula ron, pwedeng kumonekta ang mga passengers sa daan-daang domestic international destinations. Ang airline ay pagmamay-ari ng publicly traded na American Airlines Group Incorporated. Nabuo ang kasalukuyang laki nito matapos ang sunod-sunod na mergers, kabilang ang pagsanib ng American Airlines at US Airways noong 2013. Number 2. Delta Airlines, na may projection na humigit kumulang 241.2 billion available seat miles. Meron itong halos 1,000 mainline aircraft at nagsilbi sa mahigit 200 million customers noong 2024. Bukod sa malaking domestic network, malakas ang Delta sa transatlantic flights at may partnerships at investments sa mga airline gaya ng Air France KLM, Korean Air at LATAM. Kakaiba ang fleet strategy ng Delta. Habang ang American at United gumagamit ng all Boeing wide-body fleet, ang Delta ay may Airbus A330 at A350 para sa maraming long-haul flights. Ang airline na ito ay isang publicly traded company. Isa ito sa pinakamalaking airline company sa mundo, batay sa annual revenue. And at number 1, United Airlines, na may projection ng mahigit 255.8 billion available seat miles, ang pinakamataas sa buong mundo. Meron itong mahigit na 1,050 mainline aircraft, kaya ito rin ang pinakamadaling active at pinakamalaking main fleet sa mundo ng major passenger airlines. Hindi pa rito kasama ang daandang regional aircraft na lumipad sa ilalim ng United Express. Sa isang buong taon, ang United
at United Express ay nakapagsilbi ng humigit kumulang 170 million passengers. Ang parent company nito ay ang publicly traded na United Airlines Holdings Incorporation. Bakit nga ba number 1 ang United kahit may airlines na mas malaki ang available seats? Dahil napakalawak ng long-haul network nito. Ang ASM ay nakadepende sa industriya, distansya, kaya malaki ang ambag ng flights nito papuntang Europe, Asia, Australia, Africa at South America. Ang United ay may hubs sa Chicago, Denver, Houston, New York, San Francisco, Los Angeles at Washington Dulles. Malakas ang San Francisco hub nito sa Asia Pacific routes. At sa dami ng destinations, aircraft at international routes nito, ang United ay parang lumilipad na transportation empire. Isang airline network na halos kayang ikonekta ang bawat mahalagang rehiyon sa planeta. At yan ang pinakamalalaking airline sa buong mundo. At nakakagulat, no? Pilipino ang isa sa mga kapitan nila. Kung nagustuhan yung ating video for today, please comment Pinoy Pride. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!